Mga bagay na nagdudulot ng kamalasan sa bahay na maaaring mauwi sa pagkawala ng miyembro ng pamilya. Ito po ay mula sa comment ng isa nating manonood na ayon sa kanya, nararamdaman niya na ang tahanan niya sa Pilipinas ay mayroong malas sapagkat ang kanyang mister ay nawala at ang kanyang ina ay nawala rin. Ikinalulungkot ko po yan, ma'am. Kanyang tindahan ay nauuwi rin sa wala, nawawala ang benta. So kapag ganito ang sitwasyon, meron pong mga malas na enerhiya. At ang maipapayo ko sa iyo, ma'am, kung ikaw po ay uuwi at titira ka sa tahanan na binabanggit mo na meron kang nararamdaman ng mga malas na enerhiya, kinakailangan ipa-renovate mo po yan para po maalis ang mga negative energies na nananahan dyan mismo. Ipa-renovate mo po bago mo tirahan. At ito pa, ma'am, pwede mong ilagay ang mga ito at tandaan mo ang mga lugar na mababanggit ko dahil dito magmumula ang grabing kamalasan. At ito ay maaaring mauwi na kapag napasok na kayo dahil sa mga area na to, mauuwi po yan sa pagkawala ng miyembro ng pamilya. At yung mga negosyong naitayo ninyo, maaaring mauwi sa pagkalugi. Dapat po tandaan ninyo mabuti, hindi lamang tayo ang naririto sa mundo. Maraming enerhiya ang nasa paligid. Kaya't bukod sa umaakit ka ng pampaswerte, maglagay ka rin ng pangontra. So kung mayroong mga pangontra ka, pwede mong isabit sa pinto, ngunit hindi lamang sa pinto dumadaan ang mga malas na enerhiya. Maaari yan magmula sa kung saang parte ng tahanan mo. Kung nakararanas kayo ng ganito, pwedeng ganito ang gawin ninyo para kahit papano makaiwas kayo at maiwasan na mas magkaroon pa ng mas malaking problema. At nais ko pong magkasalamat sa ating top commenter na si Ma'am at yung mga nag-engage po na nagko-comment sa aking channel. Maraming salamat po. Sa mga nanonood, sumusuporta po, maraming salamat sa inyo. Nais ko po sabihin na kung kayo po, nais kong buksan sa aking channel na kung kayo pong mga subscriber ko, meron kayong gustong talakayin natin, i-comment nyo po dyan para matalakay natin. At kung po pwede po silang talakayin, tatalakayin natin mga ma'am, para po yung iba rin na nanonood na maaaring may kaparehong sitwasyon, matulungan po sila. At para sa comment ni ma'am, tungkol sa lamesa niya, meron daw po siyang stainless na lamesa o metal po yun. Saan na pwede ilagay, ma'am? Swerteng ilagay yan sa north area ng tahanan mo. Career po. So, maaaring mapalakas ang career area. Swerte sa negosyo, maidudulot yan. Ilagay sa north area. Pwede rin ilagay yan sa northwest sector. Makakatulong yan sa padre de pamilya. At pwede rin sa west area ng tahanan mo. Pwede po dyan ang mga metal elements at ma-enhance yung area kapag nilagay mo yan. At para naman po sa comment ng isa nating kamadam, po ako po ba ay may online store ng mga pampaswerte. Ako po ay affiliate ng Shopee at ako po ay nagpo-post ng mga iba't ibang uri ng pampaswerte sa akin Facebook. Search nyo lang po pampaswerte ni Ems. Doon ko po pinopost ang iba't ibang uri ng lucky charms na po pwede ninyong gamitin laban sa iba't ibang uri ng kamalasan. At meron din po mga iba't ibang uri ng lucky charm bracelet doon sa aking link. Makikita niyo po, makakapili po kayo sa aking collection. At kapag bumili po kayo gamit ang aking link, pwede ko po kayong i-guide kung paano ninyo gagamitin yung na-order ninyo na lucky charms. So maraming salamat po. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay.
nga ba ang mga bagay na maaaring magdulot ng kamalasan? Nakahalin tulad dito sa comment ni Ma'am. Ang area po ng Northeast ay sektor ng wisdom at education lack o decision making at maaari ding magmula sa Northeast ang prosperity at abundance. Ngunit sa Northeast din po dumadaan ang mga energies o mga spirits. So kung ang front door mo ay nasa Northeast, hindi lang ikaw ang dumadaan sa front door mo. Mayroong pang dumadaan na iba dyan. Kapag ganyan po na ang front door mo ay tumapat sa 45 degrees, maglagay ka po ng pangontra. Ilan lamang ito sa pwede mong ilagay at madali mong mailalagay. Pwede kang maglagay ng asin at bawang sa likod ng pintuan mo. Kapag tumigas ang asin na nakalagay sa mangkok o baso, palitan agad. Kapag nasira ang bawang, palitan agad ang bawang na gagamitin po buo. At pwede rin maglagay ng horseshoe. Ang paglalagay ng horseshoe sa pintuan ay magdudulot po ng proteksyon sa buong sambahayan at kasabay rin ito ang pag-akit ng mga good luck energies. Ang horseshoe po ay hindi lamang pampaswerte, nagbibigay po yan ng protection. Kung kayo po ay nagnanais na bumili ng horseshoe, maaari kayong mag-comment sa aking Facebook. Hanapin nyo lang po Pampaswerte ni Ems para po mabigyan ko kayo ng link para sa mga gustong bumili ng horseshoe. At pwede rin po ang paglalagay ng mga holy items. So kung meron kayong crucifix, Mother of Mercy, Papa Jesus, o kung ano mang meron kayo, ilagay nyo sa altar yan at iharap sa front door ninyo, malaking tulong po yan. At hindi po palaging malas ang naidudulot ng mga spirits. Ang mga spirits ay maaari din tawaging ancestor at sila naman po ay nagbibigay ng swerte sa sambahayan. So hindi po lahat na dumadaan sa northeast area sa 45 degrees negative. Meron din po mga good energies dyan na maaaring mag-enhance ng good luck sa ating tahanan. Kung ang northeast po ay kwarto ng anak ninyo, sukatin nyo pong maigi na hindi ito matapat sa 45 degrees ng northeast at iiwas din sa southwest. Sapagat katapat po ng northeast ang southwest, maglagay po ng asin sa dalawang sektor na yan at bawang. Kung yan ay bedroom ng anak ninyo at iiwas lamang ang bed nila doon sa area na yon, okay na po yan. At palagi pong lalagyan, kung meron kayo mga red carpet o mga curtains na light ang color o mga yang color, yan ang gamitin ninyo sa bedroom or sa kwarto ng anak ninyo o maging sa kwarto ninyo para po mabawasan ng mga yin energies na nandiyan dyan at magkaroon ng yang energies ang area at bubuksan ang bintana para makapasok po ang sikat ng araw. Malaking tulong po yun. At kung ang tahanan nyo ay diretso na, northeast na, diretso, wala ng kwarto, dyan na kayo humihiga, palagi nyo lang iiwas yung ulo ninyo sa kung saan tatapat yung degrees na malas. Okay na po yan. Maglagay lang ng asin at ang mga pangontra para po hindi kayo maapektuhan ng mga energies po. Sunod na malas. Kapag nakatapat ang tahanan ninyo sa T-Junction Road, kinakailangan nyo na pong maglagay dyan ng salamin. Salamin po sa labas ng bahay ninyo or sa labas ng pinto. So kahit hindi kayo gumamit ng bagwa mirror, kasi po ang bagwa mirror, kailangan po ang maglalagay niyan ay marunong, sapagkat kailangan sukatin po yun. Salamin po, okay na. Ilagay lang po sa harap na kung saan nakatapat yung T-Junction Road o yung tumbok na daan para hindi yan pumasok sa tahanan ninyo. Mga cutting energies po ang maidudulot niyan at siguradong mayroong mga wandering energies na direktang papasok sa tahanan ninyo. Malas po yan. Kung meron kayong mga malalaking puno na nakapalibot sa tahanan ninyo at natatabunan na ang bubong ninyo, mataas po ang yin energy dyan sa area na yan.
Dahil siguradong hindi na yan nasisikatan ng araw dahil natabunan po yan ng malalaking sanga ng puno. So po pwedeng gawin dyan kung hindi pwedeng putulin yung puno. Iwasan nyo lang po na yung dahon o yung sanga tumama sa bubong ninyo o dumikit sa bahay ninyo. So hindi po kailangan putulin yung puno kung hindi ito pwedeng putulin. Or kung yung puno ay may sentimental value o namumunga, huwag nyo puputulin. Ang puputulin nyo lang yung sanga na nakadikit sa bahay ninyo. Sapagkat maaari pong magdulot ng yin energies yung sanga na nakadikit sa inyong tahanan. Kukuha ng lakas yung puno. Diyan sa tahanan ninyo, makakaapekto yan sa pamilya mo. At ganun din dapat iwasan kung yung puno ay masyadong malapit sa bahay, yung ugat niyan ay pinasok na yung flooring ng tahanan ninyo, malas po yun. Kinakailangan putulin na talaga yung puno or lumipat kayo ng tahanan. Kasi po maaaring magdulot ng garaping kamalasan yan dahil ang puno kukuha na po ng lakas dyan sa inyo, sa miyembro ng pamilya mo o maaaring sa'yo. At maaaring mauuwi yan sa pagkawala ng isang miyembro ng pamilya. Sunod na maaaring magdulot ng kamalasan. Mahilig ka bang mangolekta ng mga halaman na matitinik at malalaki na matitinik na halaman kagaya ng mga cactus? At yan ay nailagay mo pa sa loob ng tahanan mo. Malas po yan. Maaari pong magdulot yan kapag nilagay sa loob ng tahanan at yan ay malaki. Malaki po, nakalagay sa loob ng tahanan. Maaaring magdulot yan ng high blood pressure. Maaaring magdulot yan ng stroke o mga sakit na may kinalaman sa blood o sa brain. Ganon din sa heart. Kaya't pakaiwasan po na kung maghilig ka sa mga cactuses na halaman na malalaki, iwasan mo lang ipasok. Dahil maaaring magdulot yan ng mga sakit o iba't ibang uri ng sakit na may kinalaman sa blood o pwede rin sa brain at sa heart. So lahat po ng may kinalaman sa blood, yun po ang maidudulot na sakit niyan ng isa sa mga miyembro ng pamilya mo at maaaring mauwi yan sa pagkawala rin ng buhay. Ang bawat area ng ating tahanan ay umuukupa ng area ng isang tao. So, ang ibig sabihin, kagaya ng Northeast area, ito po ay tumutukoy sa young boy o bunsong lalaki ng ating tahanan o yung pinakabata na membro ng ating tahanan na lalaki. So, tumutukoy po yan sa isang membro ng ating pamilya. Halimbawa po, ang Southeast ay tumutukoy naman po sa panganay na anak na babae at ang East naman ay sa panganay na anak na lalaki. O kagaya po ng Northwest area, tumutukoy naman po sa ama ng tahanan. At ang Southwest naman ay sa ina ng tahanan. At ang West naman ay sa ating mga anak. Ang East po, nandiyan din po ang health and family. So, bawat area po ng ating tahanan may tinutukoy na isang miyembro ng pamilya. Ngayon, kung nailagay mo yung mga malas na bagay o yung mga cactuses sa isa sa mga area na yan, ang maapektuhan po kung sino yung nakaukupa sa area at siya ang mamamalasin. Pakatandaan nyo po yung mga bagay na yan kasi maaari pong magdulot ng kamalasan yan na kagaya po ng comment ng isa nating kamadam. Grabe po ang naidudulot niyan kapag nagising nyo na yan. Kung minsan, late na bago nyo pa makita, malala na po yung nangyari doon sa naapektuhang tao. Kung minsan nauuwi na talaga sa pagkawala. So pakaingatan po yung ating tahanan. Lagi pong titingnan natin kung ano yung nakalagay sa bawat sektor para hindi po tayo maapektuhan. Maraming salamat po sa panonood. At kung kayo po ay merong nais na ipatalakay, i-comment lamang po ninyo. At kung nais nyo pong bumili, bisitahin nyo lang po ang aking Facebook page, Pampaswerte na Ems po. Doon ko po pinopost yung mga link at yung mga pampaswerte na mga mura. Pwedeng ipang regalo or pwedeng suotin ninyo. Dahil
maaaring makatulong ito bilang pangontra sa lahat ng mga malas. Maraming salamat po.